Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, narito pa rin tayo sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, kung saan ay napakainam ang mga gawain na mga mabubuting mga gawain sa mga araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ina-advise sa ating lahat bilang mga Muslim na iwasan ang lahat ng mga hindi sumasang-ayon sa ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, papasok na tayo sa ika-9 na araw. Ngayon ay ika-8 araw, bukas ay ika-9 na araw. Araw ng Arafah. Higit na mainam ang araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung saan ay kabilang sa kahalagahan ng araw na ito, kainaman ng araw na ito, ay mabubura ang ating mga kasalanan. Mabubura ang ating mga kasalanan. Kapag tayo ay nag-ayon. Sapagkat sa isang naisalaysay na hadith na may nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Arafah. Faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa pag-ayuno sa araw ng Arafah. Itong ika-9 na araw. Tandaan natin, mga kapatid, ika-8 araw ngayon, bukas ay ika-9 na araw. Itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa pag-ayuno sa araw ng Arafah, kung ano ang kainaman nito, ano ang kahalagahan nito, ano ang benepisyo na makukuha ng tao kapag siya ay nag-ayuno. Faqala, at kanyang sinabi, yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Buburahin ang isang taon na naunang kasalanan at isang taon na susunod na kasalanan. Buburahin ang isang taon na nauna, yung isang taon na nakalipas. At buburahin ang mga kasalanan sa susunod na taon. Ibig sabihin nito ay 2 taon. Buburahin ang mga kasalanan. Isang taon na nauna, nakalipas na taon, at isang taon na sumunod na taon. 2 taon na buburahin ang ating mga kasalanan. Sa kondisyon na tayo ay nag-ayuno sa araw na ito, araw ng Arafah. Dagdag pa dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay sa araw na ito ay yung mga nakatalaga sa impyernong apoy ay ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga ilalabas, ililigtas mula sa impyernong apoy. Dahil sa araw na ito, mga kapatid, kahalagahan, kadakilaan, kainaman ng araw na ito na araw ng ibig sabihin ay Arafah. So ano ang gagawin natin? Sikapin natin na mag-ayuno. Huwag na tayong maghanap pa ng reason. Napakalaking benepisyo, biyaya na makukuha natin. Bakit naghahanap pa tayo ng paraan para hindi natin ito makuha? Samantala, dito sa mundo, kung pirang pag-usapan, gagawin mo ang lahat para makuha mo. Yung iba nga, gagawa pa ng anumang mga gawain na, tulad ng mga pandaraya, pagsisinungaling, o pamimilit para lang makuha yung kayamanan dito sa mundo. Itong kayamanan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Mabubura ang 2 taon na kasalanan, ang nakalipas na taon at ang susunod na taon. Ayaw ba natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Sa madaling salita ay sikapin natin kasi kung hindi tayo mag-ayuno, hindi natin makukuha itong benepisyo na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan man tayo naroroon, maging maingat tayo sa ating mga gawain, maging maingat tayo sa ating mga pananalita. Kasi ano man ang mga gawain natin dito sa mundo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, malaki man o maliit, ay itatanong ito sa atin. Darating ang panahon na itatanong ito sa atin. Bagkus ipapakita ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. At sino mang gumawa, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, gumawa ng kasing atom, napakaliit na kabutihan, o kasing napakaliit na langgam na kabutihan, ay makikita niya dahil ipakikita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. At ang sino mang gumawa ng kasing atom o kasing liit na napakaliit na langgam na masama, ay makikita niya dahil ipakikita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, huwag tayong manghinayan sa ating paggawa ng mga kabutihan. Maliit na bagay, pero malaking bagay doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay ibig sabihin, ang pagsasagawa natin ay ikhlas, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anhin natin ang malaking bagay. Kung hindi naman dito sa puso natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tandaan natin, lahat ng gagawin natin na mga pagsamba, mga pagsunod, mga kabutihan, ay kinakailangan natin ng ikhlas. Kinakailangan natin na ito ay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa puso natin. Ano ang kabaliktaran ng ikhlas? Ang riya, ang pakitang tao. Tayo ay magpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin dahil tayo ay mag-ayuno. Sikapin natin na makapag-ayuno sa araw ng Arafah. Dahil kapag tayo ay nag-ayuno, nabukat sa ating kalooban para sa Allah subhanahu wa ta'ala, mabubura ang 2 taon na ating mga nagawang mga kasalanan. Ang nauna o ang nakalipas na taon at ang susunod na taon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.